Hello everyone, it's Tuesday and you know what that means. It's now time for our BMX review. Today on Tuesday and we are talking about Lamas. Now, if we pag sinabi natin Lamas, ano ba siya sa English? Lamas is Google Translate tayo ha. Lumabas isang Buddhist monk. Okay, Google Translate tayong Lamas. Dalai Lama 10 loko. Okay, let's see. Filipino. Walang translation. Fine. Lamas is like kneading or caressing, and the first word kneading is much more appropriate in this movie kasi ang role ni Atasca dito ay isang baker. And she is also co-starring with Christy Imperial. And we also have Carissa Manzano for supporting role. And welcome back, Alona Navarro. It's been a long time, Alona. I followed her Instagram. So she went from Alona Navarro. Nawala siya sa Viva. And then she revert back to her old name. Tapos bumalik siya sa Viva. And she went back to her screen name. It's like Tiffany Gray. Na yun, going by the name of Stephanie Banzon. Which is her real name. Ngayon, bago ang lahat, sana pa mag-subscribe kayo sa channel na to. Hit that bell icon. And like this video if you want for more of your bold review dito sa BMX Bold Review only on Harriet. Okay, Lamas is a girls' love movie na pinagbibitahan ni Atasca at ni Christy Imperial, membro ng SNTA, Viva P-pop group. Para silang Beanie pero for more acquired taste. Okay? Not to be, magaling naman sila. Okay? Magaling sila mag-perform. If you want to see them, go look up at Viva Cafe near Cubao. So si Atasca, ang role niya dito si Mona, isa siyang isa siyang bisexual, but in terms of her orientation, kasi nagkakagusto siya sa babae, at meron rin siyang parang gusto sa mga lalaki rin. Her first love dito sa pelikula na to ay si Alona Navarro, and they have sex in the baking room kung saan lasing silang dalawa. And ang masasabi ko lang dito is maganda naman, malambing naman yung pagtatalik nila. However, may napansin ako sa behavior ni Atasca sa mga sex scenes, sa mga mature scenes. It seems like she is now protected. Ngayon, kung bago kayo sa channel na to, ang meaning ng protected tiyatakpan yung mga private parts, yung mga sensitibong parts, yung mga sexual parts. And throughout this movie, si Atasca tinatakpan ng kanyang dibdib. Okay? Which is not like any other VMX movies. I don't know if ito na yung approach niya moving forward kasi dati naman hindi naman niya tinatakpan. Or is this like the character ni Mona na isang pa-inosenteng bakery? She's just covering them in her character? I don't know. Minsan nanonood si Atasca dito eh. baka mag-shed siya ng light. Pero tagal na nun, mga last year pa yun. Needless to say, kahit naman niya takpan yung kanyang dibdib maganda naman, malambing. Medyo may love. Yung may care. Yung ating pagtatalik dito, medyo masining. And they've like run through some hoops para matakpan yung dibdib niya. To the point na medyo okay naman kasi minsan yung babaeng partner niya yung nagtatakip nung dibdib. Si Mona ay anak ni Mark Anthony Fernandez dito sa pelikula na to, at siya ay isang drunkard na medyo manyak, at isa sa mga minanyak niya ay si Lina na ina-attempt niyang patulugin habang nagtatalik sila. Illegal yung pagtatalik na to at ninakaw ni Lina yung cellphone ni Mr. Fernandez.
Malalaman natin bakit ano meron sa cellphone na to sa bandang dulo ng pelikula. Pero hayaan natin. Ini boto itong si Mr. Fernandez, yung tatay ni Mona, para kay Jake na pinagbibidahan ni Van Allen Ong. Siya yung saan ba yun? Sa High on Sex 2. Yeah. And medyo gender vague siya eh. Medyo may pagkabakla. Pero ayos naman siya sa mga lead roles. Actually, mas ma-action nga siya pag lalaki siya eh. Ewan ko kung talagang ano. Medyo malamya siya eh. Medyo mainhin. Para sa akin ha. Pasensya niyo na po yung boses ko kasi galing pa rin ako sa lagnat. I am under treatment. Under antibiotics. Minsan umiinit yung temperatura ko. Minsan hindi. Minsan malakas ako. Minsan hindi. At napapansin ko lang na lumalakas lalo yung gutom ko. Kaya pagtiyagaan nyo na. At wala pa rin yung Wi-Fi dongle sa PC ko. Kaya hindi pa rin ako makapag-record sa aking PC. Kaya sa cellphone muna ako. Pagtiyagaan muna natin. Dumating sa buhay nila si Christy Imperial. Anong pangalan ni Christy Imperial dito? Teka. Wait lang. Ayun, ang pangalan ni Christy dito ay Lucy. Nakalito, Lina yung isa, Lucy isa, tapos sa description sa Viva, si Lina yung bida, si Lucy pala, so sorry, ayun. Try ko lang mag-accurate si Lucy. So si Lucy ay isang culinary student, nakikipasok dito sa panaderia ni Mona. And, syempre, dalawang babae, naging magkaibigan sila, naging mag-close, magkasundo. And nalaman natin na may sikreto itong si Lucy. Isa siyang tibo at mahilig siya sa babae. At dito, naging magkalapit sila ni Mona to the point na nagtatalik na sila. Ayun. Paborito ko pagtatalik. Yun yung favorite scene ko. Yung first sex nilang dalawa. Hindi na daw mag-date pero di na tuloy yung date kasi nauwi sa pagtatalik. Habang wala si Mark Anthony Fernandez at kumuha ng ingredients sa Maynila. And in this 1-hour movie, yung pinaka-plot dito, nag-crescendo dun sa dulo. So, si Mark Anthony Fernandez, sinetap niya si Mona para makisama kay Jake dun sa opening ng bago nilang resort, which leaves Lucy in the care of Mona's father. At dito, lumabas ang tunay na kulay ng tatay ni Mona, nananamantala ng mga katrabahador na babae sa kanyang panaderya. So, ayun. Nandito ni Mona pag-uwi niya at nalaman niya na, yun nga, pinagsasamantalan siya. Si Lucy pinagsasamantalahan ng kanyang ama. At yun yung dahilan kaya si Lina sa simula kinuha yung cellphone kasi binibideo ni Mark Anthony Fernandez yung karakter niya, yung tatay ni Mona, every time manggagahasa siya ng trabahador. Okay. So, nangyari dito, tumakas itong si Mona sa si Lucy habang nilabanan nila yung tatay ni Mona at napadpad sila sa checkpoint kung saan nalaman nila may nag-file ng reklamo laban sa tatay ni Mona at ang hinala natin doon ay si Lina. At doon natatapos ang pelikulang ito. So, short but sweet, maganda. Ayun. Pero, dahil may playtime ang pelikula na to, di ko hayaan na mataas ang rango niya. So, ang rango niya dapat sana ay That Damn Good. Yun sana rango niya, That Damn Good. Pero -1 sa ranking. Hindi man siya pelikula or it's not an actual movie naman. So I won't give up that rank. All I have to say is, I don't know, let's see. I would give Lamas a very respectable all-nighter. Yan. Diyan ka muna habang wala pang tier list. All-nighter, Christy Imperial, Atasca. Go ahead and watch it on your BMX platform.
So, next movie, we are going to take a look at... Ano ba yung sunod? Secret Sessions. I think that's Secret Sessions. That's starring Nicole Loco and Athena Red. Until next time, this is your boy, the God Gamer himself, Harriet. Thank you, goodbye, and good night. Bang.